straight to the point to, napapansin nyo po ba yung mga DDS? Napapansin nyo po ba sila Chis Escudero? Napapansin nyo ba sila Sara Duterte? Lahat po ng bumabanat kay Martin Romualdez, mga kababayan. Ito sasabihin nyo, naku, si Mark, laging pinagtatanggol si Martin Romualdez. Kasi po, ito yung mas madaling laban eh. Kung papipiliin tayo dun sa dalawang laban, mga boss chief amo sir, kung sino ang pupuntahan mo at sino ay yung kakampihan mo. Dito ho eh, bakit to mga kababayan? Ang daling laban ito kasi ho, mga bossing, banat sila ng banat kay Martin Romualdez. Paulit-ulit sila sa pangalang Martin Romualdez. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, ni walang maipakitang mga dokumento, ebidensya doon sa mga sinasabi nila. Nakaraan lang ang vice-presidente. Ano ho sabi ng vice-presidente, mga kababayan? Sangkot si Martin Romualdez pati daw ho sa illegal na na sugal. May naipakita po ba? Wala lang. Basta maebas lang. Parang siguro mga 10 segundo lang yata ang inilaan ng vice-presidente doon sa pagtuturo niya na sinasabi si Martin Romualdez ay sangkot sa illegal na sugal. Inaantay ko, inaabangan ko mga bossing kung magsasabi, maglalabas ng ebidensya, may dokumentong maipapakita, may litrato man lang na maipapakita. Wala ho. Ebas-ebas lang ho. Sabi ni Mabel Quinjo ng Ceresa Force, bakit nga ba galit na galit sila kay Martin Romualdez? Hindi ko ho alam. Ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, ay dahil hindi pumapalag yung tao, dahil tahimik. Or talagang gusto nilang mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ang pagkakasabi ng mga kababayan natin, wag na wag matatanggal bilang House Speaker si Martin Romualdez. Kasi siya yung pinaka-pader na, kumbaga, aalalay susuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ilan sila? Yung mga puro Martin Romualdez. Si Kikong Baliw. Si Kikong Baliw, sorry. Si Kiko Barsaga. Barsaga pala, sorry. Si Kiko Barsaga. Sino pa ba? Ngayon, si Chis Escudero na din o. Si Sara Duterte. At lahat po ng mga DDS sa dinami-dami ho nila, mga kababayan. Sino na po ang nakapagpakita ng ebidensya sa kanila? Parang wala akong nakikita. Parang puro boka lang. Magsasalita ng konti, si Martin Romualdez ang may kagagawan nito. Tapos na. Pero ho, mga kababayan, yung issue ng vice-presidente, panay po may mga ebidensya. Diba? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, wag na bawiin, okay lang yun, Boss Mark. Vice-presidente, confidential funds, mismong sa kanila ho galing yung ebidensya, mga kababayan. Mismong sa kanila ho galing yung mga resibo. Chis Escudero, ultimo si Ping Lacson, sinasabi, meron po kaming dokumento nung sa insertion na 142 billion. Di po ba? Sino pa ang bumabanat, mga kababayan? Lahat sila. Parang ang nangyayari ho, ebidensya versus walang ebidensya. Depende na lang sa iyo kung utu-utu ka, maniniwala ka doon sa mga taong walang ebidensya. Di po ba? Tapos ang pinipilit nila sinasabi, paulit-ulit, kasi gusto ni Martin Romualdez na tumakbo sa pagka-presidente at ang nakikita niyang kalaban niya ay si Sara Duterte. Hanggang ngayon no, mga kababayan, simula po, nang nanalo doon sa 19th Congress si Martin Romualdez, tumawid na po ng 20th Congress, hanggang ngayon hindi ho ako nakakarinig nung kagustuhan niya na maging presidente siya Di ho ba? Ano yun? Lokohan lang? Ano yun? Pinapaikot lang yung Pilipino? Miski ho, yung mga alipores ni Sara Duterte, mga kababayan, meron sasabihin, based on what we've heard, meron namimigay ng 150 million bagbag. Bagbag daw ho na mga kaperahan. 150 million per congressman ang lalagda doon sa ni Inday Sara Duterte, impeachment. Ni wala man lang pong maipakitang litrato.
o picture man lang o kukonekta man lang. Naalala nyo yung may issue ang Vice Presidente doon sa DepEd, suhulan, may mga tao na nagpapaliwanag. At meron pa silang ebidensya with matching sobre. Di ba? Sabi ni Huberto Luis de Leon, live na live, di ba? O, sabi ni Joel ng Cereza Force. Ganun ho, itong labanan na ito, mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, kung may kakampihan ako doon sa wala namang maipakitang ebidensya sa kanya. Mga sinungaling at magnanakaw ang mga yan. Sabi ni John D. Nider. Oh. Sabi ko nga ho sa inyo, kung may kakampihan dito, ang pinakamadaling kampihan ho dito, si Martin Romualdez eh. Di ba? Dahil yung mga kumakalaban sa kanya, yun, sila Chis Escudero, o ayan, may mga kailangan ipaliwanag na mga 30 million na donasyon na natanggap doon sa mga kontraktor. O di po ba? Mga bossing, yan ang dapat nilang sagutin. Tapos, eto pa, ang nakakasuka dito sa mga ito, mga kababayan, nilalatag sa kanila yung ebidensya laban sa kanila ang sisi kay Martin Romualdez. But si Martin Romualdez ba? Yung nag-insert ng 142 billion na yan. Si Martin Romualdez ba? Yung naglabas ng ebidensya doon sa COA. Si Martin Romualdez ba nag-issue ng mga ebidensya, ng mga resibo na mayroong mga pangalan is sino ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Si Mary Grace Piatos. Sa kanila ho lahat galing yun eh. Di po ba? Sa kanila ho lahat galing yun, mga kababayan. Oh. Pero ang sinisisi si Martin Romualdez. Ngayon, hindi natin maintindihan bakit kaya lahat bato kay Martin Romualdez. Di po ba? Meron isang nagsalita, yung kabago-bago lang, si Gutesa, anak ng tinapa. Hanggang ngayon hindi na lumitaw, mga kababayan. Di ba? Miski si Marcoleta, dead man ako. Patungkol kay Gutesa. Mamaya pag-usapan natin si Gutesa. Pero dumako muna tayo dito para pampasayaho natin, mga boss Chipamo, sir. Puputulin ko muna yung topic na yan at dito muna ako. Eto. Yung mga DDS versus DDS versus DDS. Ito na po ang pinakamatinding paliwanag, mga kababayan, doon po sa nangyaring awayan, suntukan, letsyonan, humbahan. Doon sa labas ng ICC. May paliwanag, may caption ho. Ngayon, naiintindihan ko na ho, mga boss Chipamo, sir. Wala namang pinapakitang ebidensya laban kay ex-speaker, sabi ni Jeanette Adan. Correct.